Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan din natin mga kababayan yung iba pang mga topics, hindi lang itong impeachment trial laban kay Sara Duterte, para may balance tayo sa mga presentation ng mga kwento. O ito, tungkol naman ito kay Ping Lacson at saka kay Alan Peter Cayetano. Yan ang balita dito. Lacson rejects alleged ceasefire offer on anomalies in Taguig flood control projects. Yan kasi mga kababayan, sinubukan ni Alan Peter Cayetano na banggain ang napakatapang na senador ng Pilipinas, si Ping Lacson, isang general at walang inaatrasan mga kababayan. O nakakuha siya ngayon ng katapat. Ngayon, sabi ni Ping Lacson, anong uri ng tao ang magdideclare ng gira, toygan ang dala at laway ang bala? Pag nag-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. Napagtanto siguro mga kababayan ni Alan Peter Cayetano, baka niya mapadali nito ang aking pagsunod kay Marcoleta sa kulungan. O di ba? Kaya nagre-request yan ng ceasefire mga kababayan. Wala na. Sabi ni Ping Lacson, you cross the line. You have crossed the line. Binahiran mo niya yung aking integrity. Sabi ni Ping Lacson, gagamitin ko ang lahat within my power to defend it, defend my integrity. Yan ang sabi mga kababayan ni Ping Lacson. Kaya nireject niya yung ino-offer na ceasefire. Walang ceasefire, tuloy ang gira mga kababayan. So sabi dito sa balita ng GMA, Lacson did not name who called for a ceasefire but said it was from someone who had arbitrarily and indiscriminately opened fire without provocation. He also called the offer as hypocrisy niya, aimed at buying time to recover and reconsolidate for his next sneaky move niya. Isundalo si Ping Lacson, alam niya mga kababayan ang style na ganyan, di ba? Parang yung mga kalaban ng gobyerno na pag nag-request ng ceasefire, ang intensyon ay para mag-regroup and strengthen yung posisyon. Pero yung objective nila to attack in the future, nandun pa rin. Kasi ceasefire pag naka-regroup, nakapagpalakas uli ng kanilang puwersa, aatake uli. Isa ganyan po mga kababayan si Ping Lacson. Kaya hindi na niya tatantanan mga kababayan hanggang sa tapusin na niya ang laban na to. Kasi sabi nga sa pelikula, sinimulan mo, tatapusin ko. O yan ang gustong mangyari mga kababayan ni Ping Lacson ngayon. So sabi dito sa balita, the development came days after his office turned over to the Office of the Ombudsman the documentary testimonial evidence. Diniritso na po ni Ping Lacson at hindi na po sa Blue Ribbon. Kasi kung Blue Ribbon pa niya, magkakaroon pa ng mga balitaktakan na walang katapusan. Wag na, kasi sa Blue Ribbon naman po, ang investigation ng Blue Ribbon at pati yung Congress, laging in aid of legislation. Di ba? Kaya nagsasagawa ng mga investigasyon sa mga anomalya para makapag-craft ng batas. Marami ng investigation sa flood control po ang ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? So, yung unang ginawa mga kababayan na pagpapaimbestiga ni Ping Lacson, ginulo nila.
After na magkaroon ng change sa leadership, inagaw ng grupo ni Cayetano yung Blue Ribbon. Butit na kabalik, mga kababayan, sa grupo ni Ping Lacson at saka ngayon, vice chairman siya. Dati chairman. At vice chairman si Erwin Tulfo. Ngayon, nagbaliktaran sila. Ang chairman si Erwin Tulfo ng Senate Blue Ribbon kasi nakuha nila yung Senate majority. Then yung vice chairman si Ping Lacson. O di ba? Nabaliktad yung lamesa, mga kababayan. Pero hindi na sila magsasagawa. Iwan ko si sabi magpapaimbestiga pa rin si Erwin Tulfo. Pero itong yung kinasangkutan, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano, yung issue sa sabi double billing and double payment sa flood control sa Taguig, diretso na po sa ombudsman. Diniretsohan na ni Ping Lacson si Cayetano. Sabi kasi ni Cayetano, para niya mabilis yung issuance ng warrant of arrest. Plunder po ito. Di sunod na siya kay Marcoleta pag ganon. Di ba? So, in relation to the alleged anomalies, including supposed double billing and collection involving infrastructure projects in Taguig. Tapos, si Cayetano. Kaya kita ninyo yung itsura ni Cayetano ngayon. Tumanda po ng more than 10 years. Aros hindi na po natutulog si Cayetano. Grabe yung pagbabago sa kanyang itsura. Pati yung bigote niya, pinakulayan niya, pero tumanda. Na iba nga yung itsura, para nang si Pura Loka, yung bading. Lacson linked the findings to Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano, who refuted claims of ghost infrastructure projects in Taguig City, and called for an investigation in other cities in Metro Manila. And incidentally, Cayetano's wife Lani is the current mayor ng Taguig. So according to Lacson, he would also present the delicious details of the anomalies during the continuation of the Senate Blue Ribbon Committee hearings on the flood control scandal. Isi-share pa rin niya, mga kababayan pala, pero diniritso niya sa mismo. Diniritso na niya sa ombudsman. Lacson, a former chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee, had also accused Cayetano of securing budget insertions amounting to 6.79 billion pesos. Limpak-limpak na salapi, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ito yung dahilan kung bakit gusto nila na si Sara Duterte ang makaupo sa 2028. O kung hindi, kung nagtagumpay sila sa destabilization, maipo agad si Sara para itong controversy sa flood control scandal, mga kababayan, ay mapagtakpan nila. Yung mga nakulong na mga kasama nilang senador, gusto nilang makalabas at ang pag-asa nila kay Sara lang. Kasi, di ba, ang nagpaimbestiga nito, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pilit nilang binabaliktad yung istorya. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, huwag kayong naniniwala sa kwento nila. Sinasabit nila si Martin, sinasabit nila, mga kababayan, si President Bongbong Marcos gamit yung 18 Marites, yung mga Maleta Boys, na puro punong-puno ng butas yung mga testimonies. Yun ang gagamitin. Pero gamitin nila sa pagkaso, mga kababayan, kay Martin Romualdez. Buti nga na yun ang gamitin nilang mga witnesses. Kasi hindi naman credible. Di mangyayari niyan, na-file nga yung kaso. Pero hindi man po magtatagumpay tulad ng mga kaso noon. Laban, mga kababayan, sa pamilya Marcos, yung mga ill-gotten wealth, corruption, puro na ibasura ng korte. Kasama doon yung tatay ni Martin Romualdez, si Kokoy Romualdez. Di ba? Kinasuhan ng mga
ng Ilgatin Wells, ng PCGG. Hindi man po, lahat na basura yung mga kaso. 30 years na litigation mga kababayan na trial, walang nangyari. Kasi nga po, weak, gawa-gawa man lang yung kwento eh. Kasi kung malakas yung ebidensya, di nakulong na yung pamilya Marcos Romualdez. Sabi ko, yung mga nag-aakusa sa Marcos Romualdez, ba't di kayo mag-file? Kayo ang tumistigo mismo. Ipakulong ninyo yung ating Pangulo, pati si Martin. Di pakulong ninyo. Kaya lang, puro lang kayo kwento sa social media. Puro propaganda. Several projects in Taguig were also allegedly left unfinished. Hindi natapos po. Sabi po ni Lacson. In a later statement, Lacson said he was gathering enough witnesses at saka mga ebidensya that could show Cayetano's involvement in the alleged corruption. Tapos, kaya gustong humingi ng ceasefire. Cayetano has since denied any involvement in the alleged anomalies. He recently took to Facebook to welcome Lacson's submission of evidence to the Ombudsman, saying he would answer the allegations in the proper forum. I was just informed na may final si Senator Ping Lacson sa Ombudsman. I welcome that because in the same manner, sabi ni Cayetano, that I tell everyone that kailangan ng accountability. Same din naman. Ang sabi ko lang naman, sa tamang binyo, tamang panahon. Ano pa ang tamang binyo? Hindi yung Ombudsman. Kung hindi yung Ombudsman, finailan ka na, harapin mo na lang doon. Hindi yung puro Facebook live ka. Cayetano said he was surprised that the alleged anomalies in Taguig were being compared with those in Bulacan, but reiterated that he was prepared to face the accusations against him. Yun naman pala. Harapin mo na lang. Sa husgado ka na lang, sa ombudsman ka na lang magpaliwanag. Hindi yung puro Facebook live. Yan kasi, panira ka ng panira. Siniraan mo si Ping Lacson, kaya sabi ni Ping Lacson, you cross the line. O ito na, biniltaan ka ni Ping Lacson. Di problema mo yan. Ingat lang po tayo sa mga malicious accusation, sabi ni Cayetano. Alam niyo ba kung ano ang malicious? Malicious is mali. Meaning wrong. Very delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan, kaya malicious, di ba? Ngayon, sabi ni papatikim ko ngayon sa kanya yung delicious. Delicious part. Sagot naman po ni Ping Lacson.